Well, ilang araw na rin pinag-uusapan itong BICAM report, no? Simula nung inilabas ni Duterte at nung kasamahan niya, si Atty. Ungad ba yun? I'm not too sure of the name. And mayroong mga blank, no, items, may mga figures na hindi nakalagay. And naging malaking issue to. At ang naririnig lang lagi natin is yung BICAM report na kung saan may mga hindi pumirma, di ba? At naging malaking issue at may mga nagsabi na walang blanco, walang ganito. But we seldom heard the enrolled bill. Ano ba yung pinagkaibahan ng dalawang to? Dito po sa content ko na to, yan po yung susubukan kong bigyan ng sarili kong opinion at magpaparinig din po ako ng video, no, na kung saan mismong attorney ang magpapaliwanag kung ano ba yung BICAM report at yung enrolled bill. Dahil yung BICAM report lumalabas doon sa explanation ni Duterte na uh, parang ang biniblame niya is si Ferdinand Marcos. Okay? Na nagkaroon ng malaking ah, korupsyon dahil doon sa blank, no? Sa mga blanco raw na dapat may mga laman. At sino ang naglagay ng mga blanco nung makarating sa enrolled bill? Okay? So kasi maraming nakapokus sa BICAM report dahil yun lang yung napag-usapan. And recently, di ba, may mga lumabas, mayroong mga hindi umamin, mayroong mga umamin. Ngayon si Representative Kimbo ay isa doon sa umamin na mayroong blanco talaga. At mahirap kasi doon sa pag-amin itong si Kimbo, Representative Kimbo, is yung mga staff na lang ang pumirma. Ang nagpuno ng mga blanco. So maraming tanong ngayon at maraming mga question. Mayroon bang power yung mga staff? Di ba? We are talking of budget. Di ba? Nakasalalay ang kinabukasan, ang kahihinatnan, no, ng Pilipinas for this year dahil yun ay budget. Tapos ipapaubaya mo lang, no, sa mga staff ang pagpipirma ay ang pupuna or aayos administrative, parang ganun. Parang ganun duty daw yun, no? So yun yung mga naging question. At yung naging paliwanag nga dito ni Representative Kimbo is meron naman daw talaga na blank, no, doon sa BICAM report. Pero we don't hear much about this enrolled bill. Okay? So, issue lang po tayo. Walang personalan ha. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and pakihit na rin po ng notification bell para maging aware ko sa iyo sa aking mga upcoming content. So, kung meron po kayong question, no, recommendations, or opinion of your own, and you think na medyo sablay yung mga nasabi ko dito sa content ko, please leave it on our comment section, and I'm very much excited to hear, no, your opinion about this matter that I'm sharing with you. Alright, so marami pong na-involved, marami po talagang mga kwento, maraming mga nagtanggi na hindi ko alam kung ano ba yung difference, no? Ano ba yung BICAM report, ano ba yung enrolled bill na siguro hindi masyadong nabigyan ng pansin yung enrolled bill dahil lahat ng tao, no, maraming sumakay sa BICAM report. Makikita naman natin doon sa mga BICAM report kung sino-sino yung mga pumirma. And yung BICAM report mismo na documents, di ba, mayroong mga blank na items na parang doon naka-describe kung ano para saan yung mga budget na yon, di ba? Na mayroon talagang blank space. So yun po yung naging usap-usapan. Doon po nag-concentrate yung karamihang mga
manunood, viewers at mga curious sa mga nangyayari, no? And masyado siyang nabigyan ng pansin without knowing other facts kung ano ba talaga. At yun nga, agad-agad maraming nang lumabas na anomalya daw at hindi raw nagbabasa or basta lang tanggap ng tanggap si BBM at alam ni BBM yung mga nangyayari ngayon. So yun po yung karamihang tiningnan ng mga vloggers, commentators, no? And which is hindi nakakatulong di ba? Nagpalala ng buong sitwasyon na without really understanding the matters. Di ba? At kaya hindi rin natin masisisi kung may mga vloggers, di ba? Na ngayon ay naaakusahan at malamang ipatawag daw, no, magkakaroon ng congressional hearing. Dahil may mga fake news at papatawag ata nila Ace Barbers kung sino-sino man itong mga vloggers na to na nakikreate ng fake news at tinitira daw. No? Tinitira sila, ang Quadcom at ang Congress. Well, that's another matter na, well, maybe I will give my own opinion, no? Kasi we're speaking of freedom of speech, expressions. And as far as I know, hearing this from one of the attorney na pinapanood ko rin sa Attorney Libayan, may batas na talaga. No, may batas na dyan, so bakit pa tayo magpapahiring? Diba? Kasuhan nyo na lang. Diba? For what is the hearing? Ayun, gigisahin para makulong na naman. O makontempt na naman. Ganon po ba yun? Kasi explained by Attorney Libayan na mayroong may batas na dyan. And I heard from other lawyers, no, na nagba-vlog din, mga vloggers na mga lawyers din. But that's separate what you call this reaction na gagawin ko. So let's concentrate first dito sa ano ba ang BICAM report at ano ang enrolled report. So enrolled bill. So I let attorney Justice Carpio, no, retired Justice Attorney Carpio magpaliwanag kung ano nga ba ang BICAM report at ang enrolled bill. What are the facts of the case, Justice? Because all the materials I see are from the Vic Rodriguez types and all, na zero credibility sa akin. From what you know, Justice, ano yung... Mukhang hindi gusto ni Richard Hayden. Hiderian. Hindi ko makita masyado Ayaw niya kay Vic Rodriguez. Isa rin tumatakbo ng pagka-senador yun at maraming sinasabi rin yun. Mukhang hindi niya type. Mukhang hindi ka rin nata-type, sir. So, tuloy natin. Ito yung BICAM report na sinasabi ng mga DDS, nila Digong. Well, there are two documents here, no? Two different documents. Okay, so two different documents. Diba? Pero, ang nabigyan lang ng talagang focus is yung BICAM report. So, yun pala, may dalawang dokumento. Okay? You have the BICAM report and the enrolled bill. Yung BICAM report, that is an internal document of Congress that comes from the bicameral conference composed of delegates from the House and delegates from the Senate. Yung report na yan, they reconcile the differences or whatever changes they want sa General Appropriations Act, and then there is that report, they will sign it, and they send it back to the House and the Senate for approval, and that becomes the General Appropriations Act. That the final approved bill is sent to the President. The President does not get a copy of the bicameral report. That's internal to the House. So he gets the final bill, they call it the enrolled bill, and that is what he signs. Okay. So, dito sa paliwanag ni Attorney Carpio, di ba? Yung BICAM report is a consolidations, no,
nung mga differences, no, ng Congress at saka ng Senate. Okay? So magkakaroon sila ng siyempre, ano yan, iba yung preparation na ginawa ng Congress, mayroon ding sariling preparation ang Senate. So magkakaroon sila, magbabanggaan sila ng kung anong dapat at alin yung dapat, ano yung mahalaga, kung ano yung hindi mahalaga. So yun ang nagaganap sa BICAM report. Okay? Doon kino-consolidate hanggang sa mag-okay ang lahat. Pero kung makikita natin doon sa BICAM report, mayroong mga ilang senator na hindi pumirma because meron silang disagreement. But still, di ba, prinusid pa rin nila yun eh. Di ba? Prinusid pa rin nila. At nung nasettle na yung lahat, okay, doon na lalabas yung GAA. No? Doon na lalabas yung GAA natin na magiging budget for this year. Okay, General Appropriation Act. Tama ba? Correct me. Okay, so doon na papasok yon. At after ma-final, yun yung ngayon nagkakaroon ng problema. Dahil yung enrolled bill, kumpleto. So, doon sa BICAM report na kino-question nila Duterte, sino ang nagpuno nung mga may blank spaces doon. And it comes out from the mouth of Representative Kimbo na yung mga staff nila ang gumawa na. Nagkalat na po yan. Masyado na pong gamit na gamit si Representative Kimbo about dyan sa pagliliwanag. So, malaking issue. Di ba? Dahil yung nakarating na enrolled bill kay PBBM ay kumpleto. Di ba? Kumpleto. At ang isa pang question, bakit pumirma? Di ba? Itong mga senator or yung mga both side doon sa BICAM report na may mga blanco. Di ba? Dapat after consolidating nung kanilang mga tingin is mahalagang bigyan ng mas malaking budget katulad ng CAAP. CAAP ba? Yung pinapaano nila. Tapos yung DPWH, alisan ng budget ang Department of Education kasi maraming mga sinamang department under sa Department of Education, lumalabas daw. Marami pang pera yung kakaiba. Alam nyo, ngayon lang ako naka-encounter sa ng buhay ko na parang sobrang tinarantado tayo ng gobyerno ngayon. So, totoo lang, no? Kasi based sa, katulad ng isang commentator, isang napanood ko, TESDA. Kinonsider nilang, pinasok nila as part sa Department of Education. Ano ba mga tinuturo doon? Basic yun eh. Di ba? Mayroon bang doon? Manicure, pedicure, welding. Di ba? Maraming nagsasabi na bakit pati yung TESDA. Anong kaugnayan? Di ba? So, medyo malabo yung nangyayari sa gobyerno natin. Yun na nga, so balikan natin yung BICAM report. Diba, may mga blanco pala doon. Bakit ninyo prinusid at maging enrolled bill na pagdating sa enrolled bill, wala na yung mga blanco. Diba? Nawala na. So, kung totoong yung mga staff lang ang nag-fill up ng mga nakitang blank doon, parang may mali. Di ba? Parang may mali doon. So, dapat, magpalit sila ng pwesto. Sabi nga ng karamihan. Kaya, katulad ni Representative Kimbo, kung yung staff niya na ang nagpuno doon sa tingin niya, di ba? Dapat yung staff niya na lang yung naging representative at si Representative Kimbo ang naging staff na lang. No? Kasi nga, paano nangyari yun? We are talking of our budget. Pera yun. Hindi yun libo.
billion, trillion ang pinag-uusapan, then you were just allow someone, na, di ba? Na ang hinalal kayong mga representative na nandiyan, hindi naman yung mga staff niyo yan, mga bayaran yan. Paswelduhan yan. Kayo rin naman paswelduhan, pero binoto kayo para mag-alaga ng pera namin, ng tax namin. Ano? So, yun yung nagiging malaking question. Kaya medyo may sablay doon sa part naman nila Duterte. Diba? Kasi even Duterte, imposibleng sa ilang taon niyang pamamahala, hindi niya alam kung ano itong BICAM report at enrolled bill. No? Yes, maaaring hindi sa kanya dumadaan yung BICAM report, pero of course may idea siya. At maybe siguro nangyari lang ito ngayon sa administration na to. Kaya siguro rin naka-question ni Duterte. No, maaaring yung BICAM report during his term is kumpleto. No? Walang blanco. Unlike ngayon, may blanco, tapos ang matindi, na kumpleto, naging enrolled bill, pero nakumpleto, nawala yung mga blank. Na kaya malaking question. Diba? Yun yung pinakamalaking question. At yun yung reason kaya maingay itong BICAM report na to. Pero kung tutuusin, ang may problema is ang Senate at ang Congress. Si BBBM, wala siyang alam about this matter. Basta ang sa kanyang dumating is kumpletong report na. Okay? Actually, yun din yung sinasabi ni Justice Carpio. So, at dito, the blanks appeared in the bicameral conference report. Hindi nakikita ng presidente yan, but officially, hindi yung pinapadala sa kanya. So, pinadala sa kanya yung approved by both houses, they call it the enrolled bill, yun ang pinadala, yun ang pinirma niya. Yung enrolled bill na pinadala sa kanya, kumpleto ko, walang blanco. Right. So kung meron mang problema yung BICAM report because may mga blanks, it's only the fault of Congress, and House Senate. And the Senate. Bakit sila pumirma ng report na may mga blank? Pero yung dumating sa presidente na walang blanco. So, you cannot blame the president because ang dumating sa kanya kasi is kumpleto. So, di ba? He will assume na yung BICAM report is kumpleto. Di po ba? Kasi, paano mo makukumpleto yung enrolled bill kung kulang-kulang yung BICAM report mo? Di ba? So, hindi niya na para alamin yun. Kasi, Congress yan, no? Isa lang siya, ilang katao yun. Ilan ang nasa Congress, ilan yung nasa Senate na tumingin. Di ba? Nag-aral dyan. So, ang kanya dyan is, titingnan niya yan, if he thinks na okay yung mga yun, di ba? Ipirmahan niya. Actually, may binito siya. And as far as I know, yung binito niya na budget is yun din yung recommendation niya. Yun yung recommendation niya, ano? Parang ganun. Yun yung tinanggal niya. Kasi di ba may binito siya. Yung binito na yun, siya rin mismo ang nagdagdag noon pero pinatanggal niya. Tinanggal niya rin. Siya rin mismo yung nagtanggal. Okay? So, ang talagang may mali is ang Senate and the Congress. Dahil sila ang nag-proceed, di ba? Kahit may mga blanco. Ngayon, tinatanggi pa nila. Di ba? Which is, bakit? Anong reason? At bakit yung mga staff, kung totoo man ha, kasi yun yung sinasabi ni Kimbo Representative Kimbo So, ano to? Ano na mangyayari sa Pilipinas? So, is it really this government right now is a corrupt pinaka? Because of what they are doing to our budget na kung ano-anong hocus-pocus, kung ano-anong mga kalokohan ang ginagawa. Di ba? Masasabi natin dahil ito simpleng BICAM report From nothing, from BICAM report to enrolled report, kumpleto. From BICAM report na may maraming blanco, pagdating sa enrolled bill, kumpleto. At tapos mariringgan mo pa ang binoto ng bayan
na mga na kongresista ay magsasalita ng ganon, na staff lang nila or tao lang nila kasi may tiwala sila. Kaya lang po, kayo yung pinagkatiwalaan, kayo yung binoto, hindi yung mga staff ninyo. So malaki talaga ang problema ngayon sa gobyerno. Sorry to say, okay? Dahil nakikita natin. We're talking of our money, no? Taxes natin. Na taon-taon tumataas ang bilihin na may tax pa rin natin. Remember, lahat tayo kinukuhaan ng tax. Dahil lahat tayo bumibili, lahat tayo kumakain. Hindi lang po yung mga may trabaho ang nagdodoble po yung mga may trabaho. Nababawasan na sila ng tax. Dahil sa trabaho nila, pag bumili pa kami tayo ng pagkain, nababawasan pa rin tayo. Yung VAT, tax pa rin po natin. Ating pera pa rin po yan. So malaki po ang ambag natin. Kaya kailangan po maging mapanuri tayo. Magkaroon tayo ng concern sa mga nangyayari kasi pera po natin yan. Hanggat hindi po nagbabago ang pamamahala ng gobyerno natin, asahan po natin yan. Tayong mga Pilipino ang magsasuffer. Dahil saan ba nila kinukuha yung budget nila na yan? Doon sa tax natin. Mag-iisip sila ng mga paraan kung paano lalaki yung mga tax, kung paano sila makakahagilap ng pondo. Sa tingin ninyo yung trillion na budget na yan, saan nila kukunin yan? Magbibenta ng mga property natin sa mga private sectors. Diba? Tataasan yung mga tax. Mag-iisip ng kung saan pwedeng kumuha ng tax. Bakit ba tayo nagkaroon ng VAT? Dahil naghahanap sila ng pondo para gastusin. So yun po yun. Ay sabihin nila, saan pa kukuha ang gobyerno? Diba sa tax naman talaga? Kaya lang, hindi nyo ginagamit ng ayos. And this one is one of the pruweba. Diba? From blanco to naging kumpleto. At sino ang nagkumpleto? Yun yung malaking question. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And issue lang po tayo ha, walang personalan. Lahat po ng sinasabi ko rito is pawang aking mga opinion lamang. No? So kung sa tingin nyo may mali sa sinabi ko, please leave it on our comment section. And I'm very much willing to be corrected. Okay, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat.